Ang nakakakilabot na hula at babala ni Perez Hindi sa Pilipinas sa taong 2027. Si Hindi isang African pastor na nagbabala at nagbigay ng prediksyon sa Pilipinas na nagkakatotoo daw ang mga hinuhulaan nito gaya ng lindol, pagbaha, pagputok ng bulkan at pati ang kaganapan sa politika. Ngayong papalapit ang 2027, nagbigay na naman siya ng hula. Kaya narito ang 10 hula ni Perez Hindi sa Pilipinas sa taong 2027 Part 1, Pang-10. Ang nakakatakot na propesiya para sa taong 2027. Nakita umano ni Perez Hindi ang kanya umanong mga pangitain partikular sa Pilipinas. Isang nakakabahala daw ang mangyayari sa politika, may babagsak, may bagong ihahalal na leader, at may mga kaguluhan sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon pa sa kanya, matitinding sakuna, delubyo daw ang magaganap lalo na ang mga di daw nagsisi sa Diyos. Pang-siyam, digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Isa sa pinakamabigat na pahayag ni Perez Hindi ay ang posibilidad ng isang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa kanya, nakita niya ang paglala ng tensyon sa rehiyong ito na hahantong umano sa armadong labanan. Hindi raw ang Pilipinas ang magsisimula ng digmaan, ngunit sinabi niyang magiging malaking usapin ito sa buong Asya. Pang-8, madadamay ang Pilipinas sa digmaan. Kasunod ng kanyang pahayag tungkol sa China at Taiwan, sinabi ni Perez Hindi na hindi umano makakaiwas ang Pilipinas sa magiging epekto ng naturang digmaan. Ipinaliwanag niya na dahil sa matagal ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika, maaaring gamitin umano ang ilang pasilidad militar sa bansa bilang bahagi ng operasyon ng Amerika. Dahil dito, naniniwala siyang madadamay ang Pilipinas. Pang-7, babala sa AFP at paghahanda sa posibleng digmaan. Ayon sa kanya, maging ang mga sundalo ng Pilipinas ay dapat umanong maging handa sa mga maaaring mangyari. Binanggit niya na ang Armed Forces of the Philippines ay maaaring humarap sa mga hamon kung lalala ang sitwasyon sa rehiyon. Pang-6, tagtuyot, heatwave at tagutom. Bukod sa usaping geopolitics, sinabi rin ni Perez Hindi na nakita niya ang matinding tagtuyot at heatwave sa Pilipinas. Ayon sa kanya, magiging matindi ang init at maaaring maapektuhan ang produksyon ng pagkain. Binanggit din niya ang posibilidad ng pagdami ng mga insektong sisira sa mga pananim. Pang-5, mahinang pagbangon ng ekonomiya. Ayon pa sa kanyang mensahe, bagamat makikita umano ang ilang senyales ng pagbangon ng ekonomiya, hindi ito magiging sapat upang agad na maibsan ang paghihirap ng maraming Pilipino. Naniniwala siyang patuloy na haharap ang bansa sa mga hamon sa kabuhayan, lalo na kung maaapektuhan ang agrikultura at pandaigdigang kalakalan. Pang-4, posibleng kudeta at kaguluhan sa pamahalaan. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kanyang mensahe ay ang kanyang pahayag tungkol sa posibilidad ng isang kudeta. Ayon kay Perez Hindi, nakita niya ang pagtatangkang magkaroon ng kaguluhan sa pamahalaan at ang posibilidad na may mga grupong maghangad na pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Pang-8, mga pahayag tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbigay rin si Perez ng mga pahayag tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, haharap umano ang Pangulo sa matitinding pagsubok at matinding presyon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Binanggit din niya ang posibilidad ng mga pagtatangkang alisin ito sa pwesto. Pangalawa, pagkatuklas ng mas maraming oil at natural gas. Sa kabila ng kanyang maraming babala, may isa rin siyang positibong pahayag. Ayon kay Perez, may matutuklasan umanong mas maraming oil at natural gas sa Pilipinas. Naniniwala siyang maaari itong maging malaking tulong sa ekonomiya ng bansa at magbukas ng panibagong oportunidad para sa kaunlaran. Number 1, mga bagong leader na uupo sa pamahalaan. Bilang panghuli sa unang bahagi ng ating countdown, sinabi ni Perez Hindi na makakakita umano ang Pilipinas ng paglitaw ng mga bagong leader sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Binanggit niya ang mga gobernador, mayor, at iba pang opisyal na, ayon sa kanya, ay magiging bahagi ng bagong yugto ng pamumuno sa bansa. Ang makatindig balahibong hula ni Perez Hindi sa Pilipinas sa taong 2027 Part 2. Isa na namang nakakakilabot at babala ni Perez Hindi sa Pilipinas sa taong 2027. Pang-10, food poisoning at sakit mula sa tubig. Isa sa mga unang babala ni Perez Hindi sa bahaging ito ay tungkol sa kalusugan ng mga tao. Ayon sa kanya, makakaranas umano ang Pilipinas ng pagdami ng mga kaso ng food poisoning at mga sakit na may kaugnayan sa inuming tubig. Sinabi rin niya ang kanyang paniniwala na magkakaroon umano ng pagtatangkang lasunin
ang ilang pinagkukunan ng tubig bilang bahagi ng isang mas malaking plano. Pangsyam na nakatagong kasamaan na mabubunyag sa pamahalaan. Kasunod nito, sinabi ni Perez-Hindi na maraming lihim na matagal nang nakatago sa Pilipinas ang mabubunyag sa taong 2027. Ayon sa kanya, may mga katiwalian, mga lihim, at mga pangyayaring matagal nang hindi nalalaman ng publiko na unti-unti umanong malalantad. Pangwalo, babala sa mga psychic at tarot readers. Isa rin sa kanyang pinakamatitinding pahayag ay ang babala laban sa mga psychic, tarot readers at iba pang nagsasabing nakakakita ng hinaharap sa pamamagitan ng supernatural na kapangyarihan. Ayon kay Perez-Hindi, marami umano sa kanila ang magkakasakit o mamamatay kung hindi sila magsisisi. Pangpito, mga sunog sa kagubatan. Isa pang nakita umano ni Perez-Hindi ay ang pagdami ng malalaking sunog sa iba't ibang kagubatan sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat, ayon sa kanya, ay hindi raw ito simpleng aksidente o likas na pangyayari. Sinabi niyang ang ilan sa mga sunog na ito ay sinadya ng tao. Pang-anim, mga alien at kakaibang nilalang. Marahil ito ang isa sa pinaka-controversial na bahagi ng kanyang buong mensahe. Ayon kay Perez, makakakita umano ang mga tao sa Pilipinas ng mga alien at iba't ibang kakaibang nilalang sa taong 2027. Binanggit niya ang mga nilalang na kahawig umano ng mga dragon, may mga lumilipad, may mga naglalakad sa kagubatan at may ilan pang makikita sa karagatan. Panglima, pagbibitak ng lupa, mga lindol at pagputok ng bulkan. Bukod sa mga kakaibang nilalang, sinabi rin ni Perez na makakaranas umano ang Pilipinas ng maraming sakuna sa taong 2027. Ayon sa kanya, may mga lugar na magkakaroon ng malalaking bitak sa lupa kahit wala umanong lindol. Dagdag pa rito, nakita rin niya ang malalakas na lindol sa ilang buwan ng taon, kabilang ang Pebrero, Marso, Hunyo, Agosto at Setyembre. Binanggit din niya ang posibilidad ng pagputok ng ilang bulkan sa bansa. Pang-apat, mga babala para sa Cebu, Maynila at Davao. May mga particular ding lugar na binanggit si Perez-Hindi. Ayon sa kanya, makakaranas umano ang Cebu ng paulit-ulit na lindol. Para naman sa Maynila, sinabi niyang haharap umano ito sa mas maraming bagyo, sunog at iba pang pagsubok. Samantala, binanggit din niya ang Davao bilang isa sa mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas na lindol. Pangatlo, mga pahayag tungkol kay Sara Duterte. Isa sa mga bahagi ng kanyang mensahe ay nakatuon kay Sara Duterte. Ayon kay Perez-Hindi, hindi umano siya ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sinabi rin niyang kung mangyayari man ito, hindi umano magiging mabuti ang kalalabasan para sa bansa. Idinagdag pa niya na haharap umano si Sara Duterte sa matitinding hamon sa politika at magiging sentro ng maraming usapin sa mga darating na panahon. Pangalawa, umano'y lihim at mga kasong haharapin ni Sara Duterte. Bukod sa kanyang pahayag tungkol sa pagkapangulo, sinabi rin ni Perez-Hindi na may isang lihim umano tungkol kay Sara Duterte na mabubunyag sa taong 2027. Ayon pa sa kanya, haharap umano ito sa mas marami pang usaping legal at mga kaso. Hindi niya ipinaliwanag kung ano ang eksaktong tinutukoy niyang lihim o mga kasong ito. Ngunit sinabi niyang isa ito sa mahahalagang pangyayaring kanyang nakita. At ang number 1, ang sinasabing malaking spiritual na revival sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga babala tungkol sa digmaan, sakuna, sakit at politika, ayon sa kanya, ang pinakamahalagang mangyayari sa Pilipinas sa taong 2027 ay hindi ang mga sakuna kundi ang isang malaking spiritual na revival. Ganoon pa man mangyari man o hindi ang mga hulang ito, sa Diyos lang tayo maniwala, hindi sa mga ganitong mga manghuhula. Type ang Amen kung sa Panginoon ka lang sumasampalataya.